sa mga mahilig mag-Lego dyan o kahit yung mga hindi masyado, matutuwa po kayo sa aming mga susunod na ipapakita. Mga posters po ng mga Oscar-nominated movies na ginawang Lego ang characters. Kabilang na riyan ang ballet psychological thriller na Black Swan, ang sci-fi thriller na Inception, comedy drama na The Kids Are Alright, biographical adventure film na 127 Hours, thriller drama na Winter's Bone at ang comedy adventure animated film na Toy Story 3. Mapapansin din natin na sa mga Lego-inspired posters na lahat ng characters ay nakasmile, tulad nitong poster ng The King's Speech starring Colin Firth and Jeffrey Rush. Ito yung sinasabi nilang biggest Oscar contender ng film critics. Nakakuha kasi ito ng 12 nominations including Best Director para kay Tom Hooper at Best Actor para kay Colin. Sumunod naman dito with 8 nominations ang The Social Network. Best Actor nominee rin ang bida nitong si Jesse Eisenberg para sa pagganap sa role ng Facebook founder na si Mark Zuckerberg. Nominee rin for Best Picture itong Western drama na True Grit. Kasama sa cast nito ang 14-year-old actress na si Hailee Steinfeld na may dugong Pilipino. Ang Academy Awards o Oscars ang itinuturing na Olympics ng mga pelikula. Inaabangan talaga ang mga magwawagi rito. Pero sa mga kalahok ngayon, sino-sino ba ang mga karapat-dapat manalo? Kaya kasama natin ngayon ang film critic na si Philbert D., finalist sa 2007 Cine Manila Scriptwriting Contest live via hologram effect. Magandang umaga, Philbert. Magandang umaga. Ang pinakamalakas daw na contenders, The King's Speech at yung The Social Network. Ano sa tingin mo may pinakamalakas na chance ang manalo this year? Well, Howie, historically, ang nananalo sa Directors Guild Awards at Producers Guild Awards ang nananalo. Kaya malamang mananalo ang The King's Speech. Kasi for most of the year, yung favorite, The Social Network, no? Bakit biglang ngayon parang naging favorite na yung The King's Speech? Actually, Howie, nung lumabas yung The King's Speech, parang nasabi na malamang yun na yung mananalo. Kaagad sa Time Magazine, sinabi na yun yung klaseng pelikula na nananalo usually sa Oscars. Historical drama, medyo heartwarming, ganun. Eh ikaw bilang critic, do you think The King's Speech deserves it? Hindi masyado. Hindi ako masyadong comfortable with kung paano niya pinoportray yung kasaysayan. Medyo weird yung history niya. Kung sa akin lang, ang dapat manalo, Winter's Bone. Pero yung favorite for most of the year was The Social Network. Yeah. Mas matapang lang talaga na pelikula ang Winter's Bone. Oh, okay. Doon naman sa acting awards, sa tingin mo, sino-sino may laban? Malamang mananalo na talaga si Colin Firth sa Best Actor. At sa Best Actress naman, si Natalie Portman. Sa kalidad ng mga Filipino films ngayon, sa tingin nyo, may chance pa ba tayo magpadala ng entry sa Oscars? Kung sa foreign language film, feeling ko hindi. Pero abangan nyo na lang ang balita tungkol sa documentary ni Monster Jimenez, ang Kano. Rinig ko na pick up na siya ng isang malaking distributor sa States. At may plano silang mga kampanya para sa Best Documentary feature next year. Saan naman ito mapapanood ng mga Pilipino? Hindi natin alam. Ang documentary, hindi lang talaga pinapakita dito. Okay. Maraming salamat, Philbert. Salamat. Susunod, red carpet look ba ang hanap ninyo? Ituturo namin yan sa Shop and Go. Saan ako? At online virtual magazine na Flipboard, alamin kung paano gagawin. Yan at iba pang balita at impormasyon sa pagbabalik ng News to Go.